Amen. Amen. Magandang araw po sa inyo mga kapatid at magandang gabi rin sa mga ibang kapatid natin sa ibang lugar. Purihin ng Diyos na muli tayo'y tinipo ng Panginoon sa isang dakilang hangarin, makapag-fellowship kasama ating Panginoon. Alam niyo ba yung fellowship, hindi lang tayo nagsasama. Sapagkat sabi nga ni Jan, ang ating pakikisama o pakipag-fellowship sa ating Panginoon, sa Diyos Ama at sa Espiritu Santo. Amen. Kaya, magamat di natin sila nakikita, pero nadarama naman natin yung kanilang banal na presensya at pag-ibig. Doon natin na darama sa ating puso yung kapayapaan at kagalakan. Kaya wag po talaga pong napakahalaga ang pagtitipon ng mga banal. At salamat sa Panginoon, may mga bisita rin tayo at na kasama natin ngayon at wini-welcome natin bawat isa. Kaya dalangin natin na hindi lang sila ang maging bisita, kundi sila rin ay makasama sa Iglesia ng Diyos. At marami pa ay daragdag ng Panginoon. Mga kapatid, sa oras na ito, ako humiling uli ng panalangin sa inyo na sa aking pagtayo ang tulungan ako ng Espiritu Santo at ang kanyang kalooban palagi, ang kanyang katwiran ng siya may hayag. Sapagat ito napakahalaga, hindi tayo nangangaral ayon sa ating katwiran, tayo gagamit ng kanyang banal na salita at sa patnubay ng Espiritu Santo sa kanyang pangunguna, siya nagbibigay ng inspirasyon at karunungan upang tayong lahat ay mapakain ang ating mga kaluluwa, tayo mabusog, mapalakas at nahahanda muli tayo pumarap sa labas sa paggawa ng mabuti sa paglilingkod sa Panginoon. Sa di pagtagal tayo pula tayo tumayo at babasa tayong dalawang libro. Umpisa natin sa Revelations chapter 3 dito sa verse 14. Umpisa natin sa verse 14 mga kapatid. Excuse me. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Siyanawa, ng saksing tapat at totoo ng pasimulang ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga, hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Pinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay na apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong may suot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran ng pagpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkalubang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Buksan natin doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Kaya ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal.
Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Tayo po sandali ay manalangin. Nandiyan ba si brother ninyo? Niling natin kay brother ninyo. Amen po. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na may bigay sa lahat. Muli po, Panginoon, kami po yung nagpapasalamat, Panginoon, na sa oras po na ito, Ama, ikaw po ang aming maitaas po sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo po na nabasa na siya pong pagbabatayan po na aming pag-aaral sa magang ito. Salamat po, Panginoon, na kami na-bless na, Panginoon. At tulungan mo rin po, Panginoon, ang iyong itinayong tagapagpahayag sa oras na ito. Bigyan mo po siya ng kapangyarihan, ng pag-ibig, Panginoon, na kanyang iwawagayway sa oras na ito, Panginoon, na iyong mga salita. Dalangin namin siya, Panginoon, bigyan naman siya ng kababaan ng puso, Panginoon, na kanyang may pahayag ang mga salita at ikaw makita sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya kami nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon, na muli aming mapapakain, Panginoon, ang aming mga kaluluwa, siyang aming magamit, Panginoon, sa sanglibutan ito, Ama. Kaya dalangin namin samantalang kami nagpapatuloy ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na manguna sa amin, Panginoon, na mabuksan namin ang mga puso at isipan upang kami makalapit, Panginoon, sa iyong mga kalooban. Ang lahat ng ito ay aming samatalangin, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pwede na po tayo mo po, mga kapatid. At ang pamagat po ng pag-aaralan natin sa oras na ito, yung the danger of spiritual complacency o ang panganib ng pagiging kampante sa spiritual. The danger of spiritual complacency. Mga kapatid, yung salitang complacency sa Tagalog, yung pagiging kampante. Ngayon sa material na kahulugan, mga kapatid, kung ikaw ay nakakaluwag sa material, pwede ka na maging kampante. At pwede ka na mag-enjoy, mamasyal-pasyal, maging comfortable dahil hindi mo na kailangan magtrabaho. Pero sa spiritual, mga kapatid, the more na nakaka-receive ka ng blessing sa Panginoon, the more na hindi ka magiging kampante. Mga kapatid, yung word na complacency ay sabi po rito sa definition, is the state of self-satisfaction that can lead to lack of awareness of spiritual danger or the need for spiritual growth. At isang definition dito, the danger of indifference or neglect. Yung pagwawalang panganib ng pagwawalang bahala. At isa pang definition dito, being content. Being too content with the present where contentment replaces conviction. So mga kapatid, habang kanina yung pinag-aaral natin na Judgment Day, yun po ang pinakagul ng isang Kristiyano. Baliwala lahat yung paglilingkod natin ito. Baliwala lahat yung sacrifice natin, ginagawa natin sa Panginoon, kundi rin tayo makakarating sa buhay na walang hanggan. Kung tayo papawag. Kaya habang nandito tayo sa lupa, tayo ay nagsusumika pa rin. Hindi tayo humihinto, hindi natin binabaliwala, hindi tayo basta nagkakampante dyan sapagkat nasa loob na tayo ng iglesia, may mga bagay pa rin tayong gawin, mga minamahal na kapatid. Dahil doon sa babala na sinabi ni Pablo, na sabi niya, kung kaya't ang may akalang siya nakatayo, mag-ingat na baka mabuwag. So may possibility pa rin na kahit nandito na tayo sa loob ng iglesia, tayo naligtas mula sa kasalanan, mayroon pang possibility, maaring tayo ay madapa o tayo mabackslide, mga minamahal na kapatid. At sa ating pag-aaral natin yung danger o mga panganib sa pagiging kampante. At para
masaliksik din ating mga sarili kung meron tayo at saka ito ay maiiwasan. Mga kapatid, alam mo ba na ating Panginoon, hindi kailanman siya nagkulang. Magmula sa umpisa hanggang sa ngayon, mga kapatid, hindi tayo pinabayaan. Hindi siya nagkukulang sa mga pangangaral, ang mga magandang aral, mga doktrina, mga kapatid, ay pinagkakalob sa atin. Wala tong ipinagkait. Ang lahat ng mga bagay na kailanganin dito sa lupa, tungkol sa pananampalataya, tungkol sa paglilingkod, tungkol sa pagsunod, pag-ibig, pagkakaisa, lahat ay tinuturo sa atin mga kapatid. Itinuro yung pagdating ng Panginoon, itinuro ang kanyang pinakadakilang gawa, yung gawa ng kaligtasan na tinapos niya sa krus ng Kalbaryo, pinakita niya yung kapangyarihan ng kanyang biyaya, sa dugo na nabuos sa krus ng Kalbaryo na siya naghugas ng ating kasalanan, mga kapatid. At higit sa lahat, ang Espiritu Santo hanggang sa ngayon, nakasama natin, nagtuturo sa atin, nagre-rebuke, at higit sa lahat, nagbibigay ng comfort. Hanggang sa ngayon, tinuturuan pa rin tayo at ginagabayan upang tayo ay magtagumpay. Ngunit may isang kalaban na ibig tayong ibagsak. Walang iba ang diablo. Ibig niyang alisin, nakawin yung pinakahalagang pag-aari natin, yung kaligtasan. At mga kapatid, nakatutok ang diablo 24 hours a day sa atin upang tignan kung tayo nga ay tunay na Kristiyano. Upang tayo bigyan ng tukso. Ang Diyos naman ay nakatutok sa atin 24 oras. Kaya kinakailangan tayo ay mapagbantay, mga kapatid. Sapagkat kung tayo nagluwag sa ating pagbabantay, maaring makapasok ang kalangan. Kung hinayaan mo yung bahay na bukas, maaring pasukan ng magnanakaw. Meron dakilang magnanakaw, ang wala iba ang diablo. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ang ng ating nabasa at isang halimbawa ng ating Panginoon dito yung Iglesia ng Diyos sa Laodicea. Sapagkat nakita rito ang pagiging lukewarm nila. Sabi rito sa ating binasa na kanina, sabi sa verse 15, sabi niya, I know your works, that you're neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. Sabi niya, nalalaman ko ang iyong mga gawa at na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sana ikaw ay malamig o mainit. Alam niyo ba, kung titingnan mo bakit ganun ang pananalita ng ating Panginoon dito sa Iglesia ng Diyos sa Laodicea. Alam niyo kung bakit? Kung ikaw ay malamig, mas gusto pa ng Panginoon kaysa ikaw ay malahining eh. Kasi yung malamig, mga kapatid, pwede pa siyang uminit. Ang mainit, siya mainit sa Panginoon. Pero kung nandun ka sa lukewarm o malahininga, mga kapatid, kalahati ka kay Kristo, kalahati ka sa iyong sarili o sa sanlibutan. So malahininga. At iyon ang problema ngayon ng lahat ng mga religious groups o religious organization, compromising. Pero sa loob ng Iglesia ng Diyos, ito'y ipinahayag sapagkat may possibility, may mga nangyari, mga kapatid, na pwede mag-backslide. At dito sa Laodicea, ito isang pinakamayaman na iglesia na Church of God sa Laodicea. Kaya sila ay naging kampante sapagkat sa kayamanan nilang material. Nakala nila independent na sila. Mga kapatid, kuminsan yung pag marami kang blessings materially, kuminsan iyan ang nagiging way na ikaw'y kampante sa spiritual mo. Na para bagang hindi mo kailangan ng Panginoon. Para bagang kaya mo, mga kapatid. But we'll go deeper than that. Na higit pang mas malalim ang ating pag-aaralan, mga kapatid. Sapagkat hindi naman tayo lahat mayaman sa material. Kung dito tayo sa abroad, nagtatrabaho pa rin tayo. Di sana, mayaman tayo lahat, di tayo mag-work.
mag-Bible study na lang tayo, hahayo, magpe-fellowship. Di sana ganun. Pero hindi. Nasa abroad tayo, nagtatrabaho pa rin tayo. Oh. Mga kapatid, may edad na ako, nagwo-work pa ako. Salamat sa Panginoon, may lakas pa tayo mga kapatid. At meron pa tayong lakas, lalo na gumawa sa Panginoon. At yun napakahalaga. That opportunity we should grab. That opportunity we don't take for granted. Na habang ikay nabubuhay, binigay sa Panginoon ang buhay na ito, hindi lang para sa iyo. Ito'y gagampanan mo para sa kalululhati ng Diyos sa paglilingkod sa Diyos. Yung tanong palagi, kanino ba tayo nabubuhay? Ano ba ang ikinakabuhay natin? Paano ba pag tayo mamuhay? Sa ating sarili lang ba? Hindi, mga kapatid. Ang mga Kristiyano, tayo nabubuhay para sa Panginoon. Amen? Tayo nabubuhay para maglingkod. Tayo tinawag sa isang dakilang panawagan. Ito'y panawagan mula sa langit, hindi sa libutan ito, kundi panawagan galing sa Diyos. Kaya tingnan nyo kung gaano kahalaga yan, mga kapatid. Ang tumawag sa atin ay ang Diyos. Hindi tayo tinawag ng kani-kaninong tao. At tandaan natin, habang tayo gumagawa ng may tapat sa Panginoon, anuman ang ating kaharapin, anumang darating sa atin, mga kapatid, nasa Panginoon pa rin tayo. Hindi iyon ang maging dahilan na tayo manghina o malamig. Mga kapatid, unang pag-aaralan natin dito, yung complacency, mga kapatid. Umpisa natin sa mga namumuno sa iglesia. The church leaders, the pastors, the ministers should never be complacent. Ngayon, alam niyo kung bakit, mga kapatid? Ang unang pupuntirahin ng kalaban, ang mga namumuno. Amen? Sila'y malalakas, sila'y ginagamit ng iglesia, at kung titignan mo sa grupo natin mga kapatid, dito'y nakita ko napakaraming ministro dito. Tayo galing sa iba't ibang kongregasyon, tayo ginagamit ng Panginoon. Maraming ministro dito sa natin. Kaya ito po yung napapanahon na makita natin. Sabi dun sa Acts chapter 20 verse 28. Ang sabi rito, buksan natin dun sa excuse me. Meron pa akong konting ubo eh. Pero sa Panginoon nakapagsalita na tayong diretso. Acts 20 verse 28. Ito po sinasabi dito. At ating basahin. Sabi po niya mga kapatid, ingatan ninyo ang iyong sarili at buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sabi niya, ingatan ninyo ang iyong sarili. So, mayroong sinabi rito si Pablo at warning dito na una, ingatan natin yung ating sarili. Tayo mga ministro, mga ginagamit ng Panginoon, mga elders, bago natin iingatan ang iglesia ng Panginoon o ang mga tao ng Diyos, sarili muna natin mga kapatid. Bago minsan nangangaral tayo naman may problema. Yung pinapangaralan natin walang problema. Kaya nang nangyayari, may hypocrisy. Di ba mga kapatid? Alam nyo ba na bago ka maging ministro, dapat ay aaralan ka muna ng Diyos. Amen, mga kapatid? Amen. Ikaw muna tuturuan ng Panginoon. Kaya, ikaw ang unang tinuruan at kung anong itinuro sa'yo ng Panginoon, ito rin ang siyang ipapamuhay mo muna.
So it's not only about knowledge. It's about your life, mga kapatid. Kaya sa pag-iingat natin sa ating sarili, mga kapatid, tingnan mo na lang kung gagawa ka ng, bubuo ka ng mensahe. Anong unang hakbang pag gagawa ka ng mensahe, mga kapatid? Manalangin. Amen? You have to pray to God. You have to ask the Holy Spirit to guide you. Hindi yung ikaw ang gagawa ng sarili mo na mensahe at sarili mo ng opinion at ipapahayag mo na yan. At sabi mo yung mensahe ng Diyos. Mali yun. Dapat ang mensahe galing sa Panginoon. Sapagkat tayo lang ay instrumento na gagamitin ng Panginoon. So, dinadalangin natin yon hanggang bigyan tayo ng vision. Amen? At saka natin pinag-aaralan, binimeditate. So there's steps, prayer, meditation, Bible study, and meditation, mga kapatid. At ang susunod nun, pag nakuha mo na yun, magkaroon ka ng self-reflection or self-examination. Kaya ikaw ang unang minensahihan ng Panginoon. Nakita mo yung buod ng mensahe bago maiparating sa iglesia ng Diyos. Amen. Naminsahihan ka na. Tignan mo yung sarili mo ngayon doon sa mensahe binigay ng Panginoon. Mga kapatid, ikaw ang unang tinuruan ng Panginoon. Ikaw ang una. Kung may nakita ngayon doon, nakakulangan mo, kahinaan, o anumang mga bagay na ginawa mo hindi kalooban ng Diyos, makikita mo ngayon. At kailangan kayong magpakumbaba sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, you should be thankful kung ipinapakita ng Panginoon yan sa atin. Ating makakulangan, kahinaan, may mga bagay. Kasi kung minsan, oblivious tayo, sarili natin ito eh. At kung minsan naging defensive pa tayo sa ating sarili. Sarili natin yun. Pero tandaan natin, dating sa binasa, sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Sabi niya, ang Diyos, nakikita tayo lahat. Nalalaman niya magmula sa ating kaisipan, magmula sa ating ginawa, mula noon hanggang sa ngayon, at alam niya ang katatayuan ng ating kaluluwa o puso sa atin. Amen. Mga kapatid, may wala tayong hindi natin may tatanggi. At mga kapatid, tatanda natin na itong gagawin natin palagi. You know, effective leadership or ministry flows from life. Talagang dapat sinasabuhay yan, mga kapatid. At ito pinagsisikapan natin, bawat isa, magmula sa pastor o ministro at sa lahat ng kanyang mga anak dito sa loob ng iglesia. Kinakailangan pag tayo nag-aaral salita ng Diyos, ito ating iniintindi. At ito ay ating tinitimbang ng husto sa ating sarili. Sapagkat ito may pakinabang sa atin. Hindi ito kawalan sa atin. Mayroong positive aspect at saka negative aspect ng mensahe. Positive, pinapalugo yung pananampalataya mo. Negative, binabawasan, inaalis yung mga bagay na hadlang sa iyong pananampalataya. Di ba, napakaganda yun. Kung yun ang makita mo, kasi kinokorek ka ng ating Panginoon. Ngayon, bilang ministro, kailangan tayo ay masikap. Diligent, sabi nga. Kung tayo maging masikap sa ating sarili, maging masikap tayo sa Panginoon, sa iglesia, para magkaroon din ng energy sa loob ng church. Sipin mo, magbibigay ka ng example. Ikaw ang magbibigay ng example bilang ministro. Hindi lang sa kagalingan ng pangaral, pero sa pamumuhay, mga kapatid. At handa tayong tumanggap ng rebuke kung tayo nagkukulang. Handa tayong, we're subject to be for correction. Hindi tayo perfecto dyan.
may mga kahinaan pa rin. Kailangan tanggapin natin yun. Hindi, alam mo ba, sino bang pinakamataas dito sa iglesia? Wala iba kundi ang Panginoon, mga kapatid. Amen. But some of us, we desire to become a teacher. Some of us desire to become a minister, a preacher. Diba, mga kapatid? Which is gift yan. Pero tandaan natin, mga kapatid, na ito ay dapat makita sa atin. Tayo mapagbantay sa ating sarili para rin tayo mapagbantay sa ating pamilya at sa iglesia ng Diyos. At higit sa makita sa atin palagi yung humility. Amen. Napaka-importante yan. Kahit saan ka pumunta, lahat ng aspeto ng buhay mo bilang Kristiyano, makita nila yung humility. Amen. Sa trabaho, sa labas, lalo na sa loob ng iglesia. Lalo na sa labas sapagkat makita nila kung ikaw talaga ay tunay na Kristiyano. Oh, magaganda yung doktrina sa Church of God. Pero wag naman tayo maging prideful do. Ba ito'y hihirit natin hihirit. To be bold. Sabi nga sa preaching ng gospel, to be bold is to say, to preach the truth. To preach the love of God. Yun po yung mga kapatid. Makita sa ating humility at higit sa lahat yung pag-ibig. Alam mo yung magkatabi palagi yung pag-ibig at saka obedience. Kaya sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Alam nyo, yan yung napakaganda dyan sapagkat ang ibinigay ng Panginoon, unang-una sa mga elders and ministers, high standard yan. There's a high standard, there's a high office to fulfill. Alam mo ba na ibinigay sa church yung responsibility to preach the gospel? Ibinigay sa loob ng church yan. Pero ang daming church ang nagpre-preach. Kaya doon makita yung distinction ng isang tunay na alagad ng Panginoon. Tunay na manggagawa ng Panginoon, mga kapatid. Sapagkat ang ipinipreach mo, nakikita sa buhay mo kung ano ang nakita sa Panginoon at ang kanyang mga lingkod, mga apostol ng araw, hanggang sa ngayon, the legacy continues. Nakikita sa atin, mga kapatid. Ngayon, pag hindi makita yan, sabi nga, maaring mayroong complacency dyan. Maaring magaling tayo sa doktrina, magaling tayo sa lahat, mga kapatid. Please, mas malaki yung accountability dyan and responsibility. Babasahin natin yung sinabi ni James. Dito sa James chapter 3, verse 1 and 2. Sabi niya, huwag maging guro ang marami sa inyo. Mga kapatid ko, yamang nalalaman tayo tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin namang makapagpigil ng buong katawan. Mga kapatid, kaya nga pinagsisikapan natin. Alam mo ba, pag patungkol sa aral ng Panginoon, hindi natin basta-basta masunod lahat yan. Kaya kinakailangan natin yung biyaya ng Diyos. Amen? Kasi kung minsan, kaya ko yan, kaya ko lahat. Hindi, mga kapatid. Nasubukan mo natin idalangin at tulungan mo, Panginoon, na masunod ko ang iyong kalooban. Amen. Di ba? Kasi may humahadlang yung ating sarili. Humahadlang yan. Kahit pinipreach mo yung salita ng Diyos, kuminsan humahadlang pa mismo yung sarili mo. Kaya sabi nga yung salita ng Diyos parang tabak. Double edge. Double blade. Pagpasok doon, pasok din sa'yo. May tama sa'yo. Kaya nga, tatamaan at tatamaan ka dahil may problema. Yung mabisang gamot ay sa sakit
ay yung salita ng Diyos. Mm. Tandaan natin mga kapatid. Ngayon, kaya kanina, yung sa judgment, lalo tayo dito sa Loving Iglesia ng Diyos, magmula sa pastor, ministers, lahat ng tagapagturo, malaki ang responsible natin at accountability sa judgment. Amen. Pero, Amen. tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, Amen. na maging tapat tayo. Amen. Na hindi tayo basta tayo nangangaral. Tayo nangangaral para sa Panginoon. Alam mo ba na sabi ng Panginoon, tayo ang bibig ng Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid? Tayo ang bibig niya. Pero ang sabi ng Panginoon, dito sa ating binasa, isusuka kita sa aking bibig. Sabi niya, pag ikaw ay malahininga, sabi niya, hindi ka mainit o malamig, isusuka kita. Kaya kung minsan makikita mo may nagpipreach, hindi na, bakit ganun mag-preach? Hindi mo nakikita yung inspirasyon ng Espiritu Santo kung hindi yung sarili na lang niya. May problema mga kapatid. Ang Diyos lang nakakaalam. Pero sabi nga, kung nagsalita ang tao, Kristiyano mang hindi, yung kung ano yung nasa puso lalabas. Tapat yung puso lalabas sa bibig, mga kapatid. Kaya tayo po ay mag-iingat because God works in mysterious ways. Wala kang pwedeng itago sa Panginoon. Nag-umpisa na yung judgment dito sa iglesia ng Diyos. Mayroon pang final judgment. Dito sa kahuli-huli ang panahon, nililiglig na tayo. Ano? Pinipino. Lahat. Dahil malapit na yung pagdating ng Panginoon. Ngunit mga kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon. Kung ngayon pa lang, pinapakita na ng Panginoon yung ating mga pagkukulang, mga kahinaan, yung mga bagay na hindi pa kalooban ng Diyos. Kaysa ipakita ng Panginoon, kaysa madala pa natin yon sa judgment day. Amen. Mga kapatid. Amen ba mga kapatid? Amen. Ngayon pa lang, kailangan ma-rectify yun. At bakit ginagawa ng Panginoon yan? Kasi mahal niya tayo. Amen. Mahal niya tayo, mga kapatid. Amen. Kaya pinagsisikapan natin to hindi lang sa ating sarili. Tinutulungan natin ang bawat kapatid. Kaya dinadalangin natin ang bawat isa. Alam mo ba na isang napakagandang ng ugali ng isang Kristiyano o ministro? Dinadalangin palagi ang kanyang mga kapatid. Amen. Lalo na yung mga minsan hindi nakaka-attend dahil sila sa kanilang may mga trabaho o may mga kadahilanan na hindi nila maiwasan. Dinadalangin natin na gumawa ang Panginoon na magkaroon sila ng freedom. Kalayaan na makapagsamba kasama natin. Amen. Maswerte nga tayo, we are blessed. Lalo na yung mga nandito palagi tuwing fellowship at prayer meeting. Yung iba wala dahil sila ay nalilimitahan ng kanilang trabaho. Bagamat ang kanilang puso nandito, iba pa rin yung kasama mo sila. Mga kapatid. Alam mo ba na sa pamilya, tuwing kakain kami, hahanapin ang bawat isa. Ano na magulang? O saan ganito? Gusto mo nagsasabay kayo? Kasi iba, na kumakain kayo masaya, nagsisharean, tapos nag-iibigan. Ganon din mga kapatid. Ang Panginoon ganyan. Kaya nga, ang dinadalangin natin palagi mga kapatid, sa buhay natin, kasama natin ang Panginoon. Amen. Amen. Di ba napakaganda yun? Amen. Dinadalangin natin, pero tayo ba ay willing na lumakad kasama ang Panginoon? Di ba? Kasi ang Panginoon, pag lumakad, siyempre, siya ang nauuna. Dapat tayo ay nakikipag-holding hands sa Panginoon. Amen. Sabi nga, shoulder to shoulder, kasama mo ang Panginoon. Amen, mga kapatid. Amen. Sabi nga, you have to take your ministry seriously because you'll give an account to God for every word you speak, for every action
you made. Okay. Amen. Mga Amen. kapatid, we are dealing with not ordinary matter. We're dealing with souls. Tandaan nyo. Mga kapatid, ang pinapangaralan mo mga tao ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon kay Pedro? Mahal mo ba ako? Pedro sabi niya. Mahal kita, Panginoon. Sabi niya, pakanin mo ang aking tupa. 3 times. Alagahan mo ang aking tupa. Diba? Yan ang mga kapatid. At hindi tayo ang nagbibigay ng dahilan na maghihiwa-hiwalay. Ayaw ng Amen. Panginoon yan. Na ihihiwalay mo yung mga tao ng Diyos. Oh, hindi maganda yan. Kasalanan yan, malaki yan sa Panginoon. Ang Panginoon, inipon niya, tapos ihiwalay mo. O kaya nagbibigay tayo ng dahilan ng katitisuran mo. Hindi maganda yan. So, when we are dealing with the souls, not only our brethren, pati sa labas. Kaya tayo mag-iingat, mga kapatid. Dinadalangin natin, bagamat marami sa mga pinapayagan natin sa ngayon, skeptical sila. Dahil may iba't iba silang religion. But tandaan natin, the power of the gospel. Yan ibinigay ng Panginoon. Payag mo yung ebanghelyo, yung kapangyarihan nandyan, ang Panginoon ang bahala. Basta ating gawin natin yun, na hindi tayo maging complacent there, mga kapatid. Kinakailangan. Kaya nasabi nga, dito sa abroad, napakahirap dahil because of freedom. Marami rito. Tulad ngayon, magkakaroon tayo ng holidays. Canada Day, di ba? Holiday na naman. Lahat yan, nasa labas, nasa camping. Kaya nga sabi ko nga, napakahirap. Pero, as long as we do our part, tanda natin mga minamahal na kapatid, God will do the rest. Mayroon at mayroong maliligtas. Mayroon at mayroong makukumbida. Mayroon at mayroong makikinig. Salita ng Diyos. Amen. Now, isa pa mga kapatid, we don't pervert the gospel according to our own opinion. Kaya tayo nag-aaral ng husto para sa paggamit sa atin ng Panginoon, may bigkas natin yung katwiran ng Diyos na hindi makakatulan. Kuminsan, sa pag-preach natin mga kapatid, nagkakamali tayo ng term at nami-misinterpret yan. Pero hindi kasalanan yun kasi yun lang naabot ng kaisipan mo. But, it's a part of discipline. Kaya tayo nag-aaral sa salita ng Diyos para masabi natin yung tama kung ano yung sinabi rito. That's why we have to read the verse verbally or word for word. Binabasa natin yan. Kung hindi natin kabisado, basahin natin yan. Kaya nandyan yung verse na yan eh. Kaya binigay yan. At napaganda ginagamit natin ang verse. At dito sa binasa natin, dito, susunod natin sa 1 Corinthians 10:12. Amen? Sabi po rito sa 1 Corinthians 10:12, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. So there's a danger or possibility of every Christian to fall because of complacency. May possibility. Yung iba sabihin nila, ako'y matatag sa doktrina. Mga kapatid, yung mga matatag sa doktrina, kuminsan, sila pa ang nanguna sa apostasy. Sila ay unang humiwalay. Kung ano yung pinanindigan nila, pinaglaban nilang katotohanan, nilabanan nila sa huli. Hindi yun ang pruweba na ikaw ay hindi mahulog. Kasi sinabi mismo ng Biblia. Ngayon, tanda natin mga kapatid, yung mga Israelita, niligtas sila ng Panginoon mula sa Egypt, dinala sila sa wilderness. Nakita nila yung kabutihan ng Panginoon, yung pag-ibig, ang pagliligtas ng Panginoon, ang kapangyarihan, nakita nila lahat. Literally. Pero naging complacent sila sa wilderness. Kaya imbis na
1 week lang sila doon, naging 40 years na ikot-ikot sila. At marami ang nabuwal, namatay doon. Ngayon, ibinigay ito na isang example kung pupunta tayo doon sa 1 Corinthians chapter 10-12 at aakyat tayo doon. Ito ginamit ni Pablo rito sa mga taga-Korinto. Sa 1 Corinthians 10:6, sabi niya, ang mga bagay na ito ngay pawing maging halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya man nila na nagsipagnasa. Sabi rito, huwag sa verse 9, huwag din naman nating tuksuhin ng Panginoon gaya ng pagtukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamagitan ng mga ahas. Ni huwag din kayong mangagbulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nangagbubulungan at nangapahamak sa pamagitan ng mga mangwawasak. At sa 11 sabi niya, ang mga bagay na ito ngayon nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatna ng katapusan ng mga panahon. So ibinigay na halimbawa yon para makita rin natin yung aral. At higit tayo magkaroon ng responsibility na wag nating gayahin yung mga Israelita na nangabuwal doon sa ilang. Amen? Ngayon, ang tanong, bakit may danger ng possibility? Because of complacency. Alam niyo kung bakit? Because we're subject to sin. We're subject to trials and temptation. Habang tayo nabubuhay dito, kung gustuin natin, pwede tayong magkasala. Kung gustuin natin, pwede tayong mahulog sa tukso. At kuminsan yung pagsubok na dumating sa atin, kung hindi natin ito mapagtagumpayan, sa tulong ng Panginoon, babagsak tayo. Kaya kuminsan, may mga kapatiran na kailangan idalangin natin. Bakit? Nanghihina. Oh. Kung kailan may problema, hindi atin. Diba? Dapat, kung kailan ka may problema, lalo ka lumapit sa Panginoon. Tanda natin yung pagsubok o tukso na pinapahintulutan ng Panginoon upang makita natin ating sarili at tayo ay lumapit sa Panginoon. Hindi natin kakayanin, mga kapatid. Lalo na yung tukso, hindi natin kakayanin kung sarili lang natin. Mas malakas, mas matalino yung diablo sa atin. Tanda natin. Sabi mo, tukso, layuan mo ko. Hindi ka lalayuan yan. Nasa Panginoon ka eh. Susundan at susundan ka palagi. Pero sabi ng Panginoon na hindi ka tutuksuhin ng higit sa iyong makakaya. Mga kapatid. Amen. Diba? Yan ang napakaganda nun eh. Ngayon, pag ikaw ay kampante, vulnerable ka sa tukso at sa mga trials. Yeah. Kapag kampante ka riyan, pagpasok niyan, para kang sinalubong ng bagyo. Mga kapatid. At kailangan labanan natin ang mga bagay na ito sa pamagitan ng kapangyarihan mula sa Panginoon. Sabi na hindi tayo bibigyan ng tukso na hindi natin makakaya at bukod doon, bibigyan tayo ng daan para mapagtagumpayan natin. So there's a way to escape. Galing sa Panginoon. To escape, yun ang plan ng Panginoon. Pero, ibig sabihin, para pagtagumpayan mo yung dumating sa'yo. Siya nagbibigay. Hindi niya inalis, pero binigyan ka ng way. May solution, mga kapatid. Ngayon, tandaan natin sa mga pagsubok at tukso, may limit yun. May limit ang magagawa ang diablo at ang Panginoon ang bibigyan ng limit according to our faith. Kung ano yung dumarating sa atin, huwag niyo sabihin mas malaki yung akin kaysa iyo. Yun ay ayon lang sa ating pananampalataya, mga kapatid. Dapat maintindihan natin yun, na kung anong dumating man sa atin, ayon sa ating pananampalataya. Maaring dun sa kabila, malakas, dahil kaya niya. Amen, mga kapatid? At isa dun, according to the capability
to endure it. Yung matitiis mo. Yung matitiis mo yun, mga kapatid. Kaya binibigay yun para matiis. At binibigay yun according to the capacity that we will depend on Christ or we will rely on Christ. Kailangan yun eh. Amen? Kaya yung sa'yo, hindi mo kakayanin. Kaya binibigay yun para magdepende ka sa ating Panginoon. Oh, amen, mga kapatid? Amen. At saka yung way of escape, sabi mga kapatid, sabi rito sa ating bersikulo, ito ay available sa lahat. Ngayon, yung availability yun ay binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mayroon ka ngayon choice. If you will do it your own way or God's way. Ngayon, kung ginawa mo sa way ng Panginoon, magtatagumpay ka. Ngayon, yung iba sabi niya may malaking pagsubok sa dumating sa amin. Hindi pala eh. Kasi pinili mo yung sarili mong decision. Kaya nagkaroon ka ng problema. Consequence yun, mga kapatid. Pinili mo na yun, ikaw unang nag-decide. So that's why we have to be very careful sa mga crucial decisions natin in material, spiritual. Sapagkat at stake dito yung success. Kaya kinakailangan sa Panginoon mo idadaan yan. Alam mo, ang Panginoon dumaan ng pinakamalaking pagsubok, tukso dito sa libutang ito nung nagkatawang tao. Sabi nga nila, Diyos yun eh. Mga kapatid, yung tinukso yung katawan, ha? Yung laman, hindi yung Diyos. Dahil hindi mo matutukso ang Diyos eh. Ang tinukso yung katawan ni Kristo. Yung humanity of Christ. Kaya parehas tayo. Ngunit mga kapatid, ang ano doon, ang ginamit ng Panginoon mismo, yung kalooban ng Diyos. Amen, mga kapatid. At dinadala tayo ng Panginoon doon sa lugar na tayo ay maging matagumpay. At isang bagay kaya tayo dinadala ng Panginoon doon para sa kanyang kaluwalhatian. So every time na tayo nagtatagumpay, sino naluluwalhati? Panginoon. Hindi sabihin natin, ako'y malakas, ako'y nagtagumpay. Hindi, kaya ang Kristiyano may testimony. Amen? O, di ba? Kaya tayo nagte-testimony. Kinakailangan mag-testimony tayo lahat dito. Kuminsan, isa lang testimony. Kakanta si Brother Ricky, Sister Aya. Wala na, iba kakanta. O, iba magpapasalamat, tatawagin pa ni Sister Bell. Mga kapatid, mayroon tayong testimony. Mayroon tayong pasalamat, blessing. Binless ka ng Panginoon, tapos tumahimik ka lang. Diba? Dapat binubunyi mo yung kabutihan ng Diyos. Diba? Kinakanta mo yung kabutihan ng Diyos. Hindi naman nagtataas ng mga kapatiran. Naging example lang mga kapatid. Kunit tayo lahat. Ano bang masama kung sabihin mo ako'y nagte-testimony sa buhay at kalakasan na binibigay sa akin palagi ng Panginoon. Napakaganda na yun. Amen. Di ba? Salamat sa Panginoon. Ako'y buhay. Salamat sa Panginoon. Lahat sa maliit at malaki. Diba? Napakaganda yun. Magpatuloy tayo mga kapatid. Dito tayo sa Philippians, dito sa Revelation, doon sa ating binasa, na ay sa Philippians chapter 2, 12, 13. Sign natin yan mga kapatid. Sabi rito, kaya minamahal ko kung paano ang iyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawin ang iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Sabi niya, work out your salvation with fear and trembling. Lahat ng Kristiyano rito ba, mga kapatid, ay nakaranas ng kaligtasan? Amen ba? Yung bang kaligtasan yung napapanatili? Amen. Kailan amen yan? Ngayon, tandaan natin mga kapatid na sabi rito ni Pablo, work out your salvation with fear and trembling.
Ngayon, yung problema, pag hindi mo na-workout yung kaligtasan mo dahil sa complacency, nagkakaroon ka ng lukewarmness. Mga kapatid, maging lukewarm yan. Ngayon, bakit sinabi workout? Paano mo i-workout yung salvation mo? Nasa iyo yung kaligtasan. Paano mo i-workout? Dapat yung salvation mo, makita yan sa iyong gawa. Amen? Dapat makita yung sa buhay mo, sa pananalita, sabi nga, at sa gawa. Amen. You have to work out outside and inside the church. Amen. If you will not work it out, mga kapatid, tingnan mo, work out your salvation with fear and trembling. Paano? Yung fear. Hindi sa ikay takot sa point, kung hindi sa fear of God. Because you respect God that gives you the salvation. Mga kapatid, kaligtasan galing Panginoon binigay sa iyo. Pero dapat makita ng Panginoon na ito ay nakikita niya yung ebidensya sa buhay mo na ikaw talaga ay tunay na pinapamuhay mong kanyang salita. Amen. Bakit trembling? Alam mo, yung fear and trembling, yung fear sa mga makasalanan yun, takot sila sa Diyos, baka sila parusahan eh. Yung trembling, natatakot sila sa Panginoon. Pero yung fear and trembling sa Kristiyano, mga kapatid, fear of God, respect of God, honor God, glorify God. Yung trembling, bakit? Dahil sa nafe-feel mo yung presence of God or Holy Spirit sa'yo, di ba? Pag nafe-feel mo yun, napapayak ka, nanginginig ka, naiiyak ka, nadarama mo yung kagalakan, mga kapatid. That's why you have to work out your salvation to honor God. Amen? But not only salvation, merong pangalawang gawain ng biyaya. In order to fear God, sabi nga to honor God, you have to work out also the righteousness, yung holiness sa buhay. Amen? Amen. Minsan, sa Facebook may nagpo-post, mga kapatid. Di mo alam kung minsan questionable pagka-Kristyano nila dahil bakit sila magpo-post sa mga bagay na hindi doon sa ayon sa napag-aralan natin pagpatungkol sa kabanalan. So makikita mo yung kalalagayan ng mga kapatid na yun, kung sila ay sa ligtas o sila ay napabanal. Ngayon, bakit, ano yung mga dahilan? Bakit ang mga Kristiyano nagiging lukewarm, mga kapatid? May mga dahilan yan. Ngayon, dito sa ating teksto, sa Revelations 3:17, gagamitin muna natin to dito sa ginamit ng Panginoon sa Laodicea. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Because you say, I'm rich, have become wealthy, have need nothing, and do not know that you're rich, miserable, poor, blind, and naked. Material prosperity yung sa Laodicea, mga kapatid. Ito isang babala sa atin, mga kapatid, na yung blessing ng material na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi masama maging mayaman, mga kapatid. Pero ito rin hindi ang magiging cause na hindi tayo maging complacent. Alam niyo ba, mga kapatid, na pag ikaw ay naging complacent, sabihin mo, mas higit ka nagtitiwala sa sarili mo. Alam mo ba na kung minsan yung comfort, material things, it numbed or dulled our spiritual appetite. Kung minsan yan. Kasi wala kang kailangan eh. Kaya kung minsan sabi ng Panginoon, nung sabi ng Panginoon mismo, napakahirap pumasok kay mamayaman sa karya ng langit. Mabuti pa daw yung kamelyo makakapasok sa butas. Kita mo yun, mga kapatid. Alam niyo ba na yung term na yun, totoo pala yun dun sa Israel.
Yung mayroon talagang masikip na dinadaanan ng kamelyo. Mhm. Totoo pala yun, ginamit ng Panginoon actually. Kung i-research mo yun, mga komentary, totoo pala yun. At ginawa yun na analogy, example ng Panginoon. At yun na isa. Yan, isang bagay na nagiging complacent ang Kristiyano ay yung neglect ng kanyang panahon sa Panginoon. Neglect of the personal time with God. Ngayon mga kapatid, ano yun? Nako-compromise, nababawasan yung pananampalataya, nang hihina ka, pati yung relasyon mo sa Panginoon, para bagang sabi mo, para bang wala ang Panginoon. Kasi alam bakit? Kinakailangan mo ng personal prayer yan. Mayroon tayong personal prayer every day, every night. Mhm. Sarili natin yun. Tayo nang ipag-usap sa Panginoon, ha? Tatandaan nyo yan. Hindi basta-basta yung prayer lang, prayer meeting, o kakain, o ano. Hindi, mayroon kang sariling prayer sa Panginoon. Kinakausap mo mismo, Panginoon. Amen. At kinakausap ka rin niya at ikay nakikinig. Yun ang purpose doon. Pag napapabayaan mo yun, manghihina. Tapos mayroong Bible reading and meditation. Napakahalaga yan, mga kapatid. Lalo na sa mga tumatayo, napakahalaga yung Bible reading and meditation. Kung hindi tayo mangangapa, Amen. ginagamit tayo ng Panginoon, dapat makita nila na ang ginagamit ng Panginoon, gumagamit ng salita ng Diyos. Amen. Na puro, mga kapatid. Mayroong right application, mga kapatid. For every occasion, location, for everything. Mayroon tayong magagamit na salita ng Diyos. At isa, mga kapatid, napakalaga, nabanggit ko kanina yung fellowships, prayer meetings. Ngayon, kuminsan, pag napabayaan mo to, yung pananampalataya mo, nagiging mechanical na lang. Minsan, dumalo ka, imbes devotional, nagiging mechanical. Kailangan lulod tayo, tatayo tayo. So, kuminsan, nagiging intellectual na lang sa kaisipan. Diba, mga kapatid? Dapat sa faith natin, nakasalig yan sa relasyon sa Panginoon. Sabi nga, yung pananampalataya, nakasalig sa Panginoon. Amen. Kasi saan nakasalig yung pananampalataya mo? Kung wala ka ng, kulang ka na ng panahon sa Panginoon. Mga kapatid. That's why we have to pray for each other. Amen. Na mag-grow spiritually. Amen. Mga kapatid, nawa yung grupong ito, hindi lang ito. Dadami pa. At magtatagumpay na lahat tayo haharap sa Judgment Day. Tayo magtatagumpay, mga kapatid. Walang iwanan. Diba? Walang iwanan. Amen. Walang mahina. Lahat magtatagumpay. Amen. At isa pa, mga kapatid, na kuminsan yung meron tayong priorities in life. But that priority, sabi nga, number one yung spiritual priority. But sometimes, pag pinarioritize mo, minsan yung mga bagay na material, mga success, mga kapatid, na bumabaling doon yung spiritual priorities mo. So, anong nangyayari, mga kapatid? Nagkakaroon tayo ng lukewarmness. Isa pang ito mabigat. Hopefully na hindi ito ang ano. Sabi nga doon sa Ecclesiastes, binasa kanina ni Brother Randy na dadali natin sa judgment yung mga bagay na lihim. Maging ito'y mabuti o ito'y masama. Sana ang dadalhin natin sa judgment yung mabuti na lihim. Yung tumulong ka ng lihim, ito, lahat ng ginawa mo, ang nakakalam lang sa'yo at pa yung mabubuti. Huwag yung masama, mga kapatid. But for the hidden sin,
It hardens the heart. Kaya nagkukos ito ng lukewarmness. It silences the conviction, mga kapatid. Ngayon, over time, mga kapatid, nagkakaroon ka ng guilty feelings dyan. Kaya it's a shame. At over time, it can lead to withdrawal from God and sa fellowship. Kuminsan. Alam mo ba yun? Kaya kung mayroon kang nakatago man lang, kahit bitterness, kahit tampo, o anuman na nandyan sa'yo, na negative, in negativity, dapat bigay mo na sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Bigay mo sa Panginoon. Higit sa lahat, mga kapatid, maging mapagpatawad ka rin sa gumawa sa'yo na hindi maganda. Pamilya mo, sa kapatiran. Ha? Amen. Ngayon, kung ikaw naman ay may nagawa, kailangan mo rin humingi ng kapatawaran. It's a part of Restitution. process yan. Repentance and restitution, mga kapatid. Amen. Hindi yung okay ka na. Parang baliwala yung ginawa mo. Kailangan yung restitution. Mga kapatid, dadalhin mo yan sa judgment day lahat. Alam mo na ito'y mabuti at hindi mo ginawa. Magiging kasalanan. Amen. Mga kapatid, ito'y in the spirit of love, inaano ng Panginoon siya. At isang mabigat na cause of lukewarmness is you have to resist the correction and admonition from the Lord. Pag nire-resist mo palagi yun, o kaya pinapaalalahanan ka ng mga kapatid sa Panginoon, dinadaan sa mensahe yan, mo sabihin naman pinipersonal ka kung totoo talaga yun. Hindi naman alam ng nagpipris na ito may problema ka. Pero ang Espiritu Santo, alam niya. Nire-reveal niya doon. Bakit ang hirap mong i-correct? Bakit di ka tumatanggap ng saway ng Panginoon? Meron bang Kristiyano matigas ang ulo, mga kapatid? Wala, mga kapatid. Kaya nga palagi tayo nakayuko eh. Amen. In adoration is a sense of humility. We have to bow to the Lord. Amen. We have to kneel to the Lord, mga kapatid. Ano ba? It's not only a postural, but it's the position of the heart, mga kapatid. At isa pang dapat makita rin, nag-focus na lukewarmness, yung lack of accountability. Meron, alam niyo mga kapatid, for every responsibility, nandun palagi accountability. We are all accountable to God. Tandaan natin. Sa atin, pinagkatiwala yung mga dakilang aral ng Diyos. Kanyang biyaya. Those are the greatest spiritual blessings na binigay ng Panginoon na dapat nating i-share. Huwag nating susuluhin. Amen. But also, we have to preserve. We have to show how good is God. At we have to glorify God. Sa kung paano natin to ipinapamuhay, mga kapatid. Hindi tayo perpekto na magagawa natin to sa isang araw, 2 araw, pero nawa makita ng Panginoon tayo nagsusumikap. Amen. Alam mo ba, huwag tayo maging kampante na sabi nga Esther Bell, ito ngayon, hindi tayo maging kampante ngayon. Ang isipin natin kung ano pa ang ilalago natin sa Panginoon. There's still a place. There's still a way. Meron pang na tayo mag-grow spiritually. That we can walk perfect in the eyes of the Lord. Isang napakabigat dyan, sabi nga doon sa Revelation chapter 2 verse 4. Basahin natin yan, mga kapatid. Excuse me. Dito sa Revelation 2:4 sabi niya, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka
at gawin mo ang iyong maunang gawa. O kung hindi, paririyan ako sa iyo, alisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalagyan, maliban na magsisika. Mga kapatid, nawa, wag na itong maging dahilan. Alam mo ba yung pinakamabigat dyan? Yung panganib na tayo i-reject ng Panginoon sa Judgment Day. Mabigat yun. At ang panghuli natin, ano rin, at sobra na tayo, yung complacency that keep us from bearing fruit. Dan sa John 15 verse 2, sabi po rito, ang bawat sanga sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Mga kapatid, kung titingnan natin, dalawa lang apostol gagamitin natin, si Judas. Isang halimbawa ng isang lukewarm, at si John the Beloved. Isang halimbawa ng mainit, mapagmahal. Ngayon, anong sinasabi rito na bakit, ano ang complacency na hindi tayo magbubunga? Bakit hindi nagbubunga? Alam mo, isang araw nandun ako sa small garden. Meron maliit na garden dyan eh. Nakita na ng mga kapatid nagpunta rito. Nakita ko yung bulaklak na malaki, tuyot na. At sa bigat nun, yumuko na yung halaman. Pinutol ko. At saka yung mga dried, pinutol ko. At nung pagkatapos ko pumutol, tumayo siya. Alam mo yung mga kapatid, para tayo magbunga, dapat alisin yung mga dried. Yung mga hindi na natin kailangan, putulin natin. Amen. Para tayo magbunga, mga kapatid. Ano ang dahilan? Bakit hindi natin aalisin yun? Kasi hindi na kailangan yun eh. Alam mo sa iglesia, ganun din. Ang Panginoon, ang Diyos Ama, puputulin niya yung hindi nagbubunga. Bakit? Kasi hindi nakapagbigay kalwalhatian sa Diyos yan. Tandaan niyo yung mga kapatid. Kaya kinakailangan magbunga tayo ng yung bunga ng Espiritu. Dito sa Galatians 5:22-23 bilang panghuli, sabi niya, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Amen? Katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan at pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa magayong bagay ay walang kautusan. Mga kapatid, ito, mga kapatid, ang makita bawat isa sa atin. Ngayon, kung may magkulang isa doon, pagsikapan natin. Amen. Alam mo yung parable ng igos na hindi nagbubunga? Isa yun eh. Anong ginawa ng Panginoon? Kinurse niya. Mula ngayon, di ka na magbubunga, sabi niya. Kinurse niya, namatay na. Mga kapatid, bakit hindi na nagbubunga? Because you don't really love the God, love the Lord. You don't really obey the gospel. You're not yielding to the Holy Spirit, mga kapatid. You're giving way to worldliness. Sometimes. Yung sometimes, mauulit yan. Ano ba na yung bunga ay nagbibigay kalahatian sa Diyos? At alam mo ba, yung lahat ng ibinigay ng Diyos sa atin, buhay, spiritual, panahon, kapayapaan, kagalakan, lahat yan binigay sa atin. Ibig ng Diyos magbunga yan. Ibig ng Panginoon. Ngunit ang diablo, aalisin niya yan sa'yo. Pipilitin niya alisin, kukunin niya yung oras mo. He will try to take your time, your usefulness, your effectiveness, ultimo yung spiritual buhay. Pipilitin ka niya ibagsak. But tatandaan natin, mga kapatid, the grace of God is sufficient. Amen. Kinakailangan natin, mga kapatid, na magsumikap, ipaglaban natin yung pananampalataya minsan ipinagkaloob sa atin at tayo magpatuloy at tayo maging tapat.
sapagkat tayong lahat ay kinakailangan, mga kapatid, na haharap sa Judgment Day. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mabagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, mabuti o masama. Mga kapatid, anong dadalhin natin sa hukuman? Pagdating ng araw, dapat dala natin, mga kapatid, yung righteousness ng Panginoon. Dala natin yung buhay na nagbigay kalwalhatian sa Diyos. Dala natin buhay na naging tapat at naglingkod hanggang sa huling araw. Kaya mga minamahal na kapatid sa Panginoon, makita natin na mayroong kahit konting complacency, labanan natin, mga kapatid. At tayo maging tapat hanggang sa katapusan ng ating buhay. Pagpalain ng Diyos, Amen. kanyang banal na salita, to God be the glory.